Good morning, church! Good morning, Jiko! Blessed Sunday po sa ating lahat. And once again po, we are inviting you to join us as we sing praises and give thanks to God. To start po our worship service, hayaan niyo po akong i-share sa inyo ang Psalms 103 verses 1 to 5. Babasahin po natin siya sa The Passion Translation kasi talaga naman pong punong-puno ng passion yung pagkaka-translate sa kanya. So, Psalms 103 verses 1 to 5. With my whole heart, with my whole life, and with my innermost being, I bow in wonder and love before you, the Holy God. Yahweh, you are my soul's celebration. How could I ever forget the miracles of kindness you've done for me? You kiss my heart with forgiveness in spite of all I've done. You've healed me inside and out from every disease. You've rescued me from hell and saved my life. You've crowned me with love and mercy. You satisfy my every desire with good things. You've supercharged my life so that I soar again like a flying eagle in the sky. Amen. Church, this Sunday po, I just want to encourage every one of us to continue praising God, continue praising Jesus for all the things that He has done for us. I know that with our situation po right now, iba-iba po tayo ng mga experiences. Iba-iba tayo ng mga pinagdaanan or pinagdadaanan. But may I just request po na right now, let's fill our lips with praises, with thanksgiving. I-reminisce po natin or alalahanin po natin itong mga good things, wonderful blessings na hinayaan ni Lord na ma-experience natin sa life natin. Testify it with your friends, with your loved ones. Sa katabi mo ngayon, ayan, kalabitin mo siya, mag-testify ka sa kanya. Ayan, maliit man or malaki yung blessing na na-receive mo, I think this is the perfect time na pag-usapan natin siya, na i-boast natin itong blessing, itong miracle na pinagkaloob ni Lord sa atin. Just like what David did in Psalms 103 verses 1 to 5. Inalala ni David yung mga blessings, yung goodness ni Lord sa life niya, yung forgiveness, yung healing, yung redeeming, and all these wonderful miracles, wonderful blessings na pinagkaloob ni Lord sa kanya. Ikaw ba? Ano yung mga pinagpapasalamat mo right now kay Lord? Maybe you are thanking God for His continuous provision, for the strength, for the hope, ayan, for the favor, for the grace na na-experience mo right now. Na kahit nasa gitna tayo ng pandemic, talaga namang si Lord, He has been faithful sa'yo na pinuprovide niya lahat ng kailangan mo. Diba? And you know what? By doing that, we are actually magnifying the Lord in our life. And we are allowing His Word, His promises na maging light and shine sa buhay na atin. Lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na nasa dilim right now because of their situation or because of their experiences. No? And as you declare, napansin mo po ba na there's this faith na nag-a-arise? Merong hope and even joy, no, na nagsispring up sa heart mo. Because once again po, you are being reminded na oo nga pala, I have a faithful God. Oo nga no, na you have a loving Father in heaven who loves you and who wants the best for you. Amen. Kaya naman, church, I am encouraging you to change our declaration. Let us not verbalize yung mga problems na meron tayo or yung mga struggles na pinagdadaanan natin. But instead, let's declare what the Lord says about you and about your situation. Para po sa mga kapatid natin na may pinagdadaanan ngayon or who are in the dark right now, let me remind you, kapatid, you have Jesus in your life. Let Him be your light. Allow Him to lead you to the light. And once you do, remember yung sinabi ni David sa verse 5, the Lord, our God, will supercharge your life so that you can soar again like a flying eagle in the sky. Amen. Church, let us pray.
Lord, Father God, we thank you po for this another Sunday na pinagkaloob mo po sa amin. And today, Lord, we are just so excited to fill our lips with praises and with thanksgiving. Today, Lord, we are excited to know more the height and the depths of your love for each and every one of us. Lord, excited kami to know more ano-ano pa po yung mga blessing, ano-ano pa po yung mga promises that you have in store po para sa bawat isa. And it's also our prayer, Lord, na maranasan ang katotohanan ng iyong mga pangako sa buhay namin. Today, Lord, we just want to lift your name on high. Holy Spirit, we welcome you in this place. Anoint each and every one of us. And we also pray na i-touch mo po yung heart ng bawat isa. Touch the heart of those people, Lord God, who are calling out your name, who are crying, Abba, Father. Jesus, prepare each and every one of us right now as we listen, as we rest, Lord, as we seek po at your feet. And Lord, we just wanna welcome you in this place. Lord, let the words po na marireceive namin be planted in our heart. And let it, Lord God, bear more fruit, much fruit po sa buhay namin. Jesus, we just commit this Sunday worship sa iyo. Be blessed po. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Church, once again po, sama-sama tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Good morning po, church! Happy Sunday po sa inyong lahat. Alam niyo po, nakalagay po sa Bible, to bless the Lord, O my soul, and all that is within me, to bless His holy name. Tayo po ay nagpapasalamat for the Lord for giving us the opportunity to kung ano man po yung nangyari sa atin ito nakaraang linggo, na meron po tayong Sunday, na tayo po ay makakapagpahinga, tayo ay makakalapit sa ating Panginoon, sabihin lahat, and to bless Him with all that we have. Amen? Kung nag-agree po kayo sa akin, pwede ko po kayo maanyayahan, can we all stand up? Can we give the best clap offering to our God? Hallelujah! We declare, lahat ng ating pinagdadaanan, the battle belongs to the Lord. Hallelujah! Woo! I see is the battle. You see my victory. Woo! When all I see is the mountain,
battle belongs to our God, and our part. So when I fight on my knees with my hands lifted up. Oh, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh, the battle belongs to you. Amen. Meron pong revelation yung kantang yan. Sabi, I'll sing through the night. Huwag mong intayin yung umaga bago ka kumanta. Na even ngayon, sa kalagitnaan ng kadiliman, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Amen. Father God, thank you po because mararanasan po namin, tulad po ng sinabi nyo, that Lord, the battle belongs to you. And Lord, the only thing po na gagawin po namin is to fight through our knees, to fight po through prayer. And Lord, as we lift po ang aming mga hands, as we sing po in the moments po nang meron po kami sa aming mga buhay, we will experience po victory upon victory, favor upon favor. And Lord, mararanasan po namin just blessing, flowing po sa bawat isa po sa bahay po ng mga nanonood na to. Because as you have declared, the battle belongs to you. Father, we thank you. We glorify your name. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. So wonderful, God. It's your goodness and your mercy running after us. It's all about you. I love you, Lord. Though your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. Though your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. You have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, we sing. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God.
goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down and surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Yeah. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now. Yeah. Your goodness is running after me. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so you have been nothing but good, Jesus. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. May you always find me singing. I will sing of the goodness of God. Nothing in my voice, only I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. When you meet me here again, 'cause all I want is all you are. When you meet me here again. Jesus.
forsaken by the Lord our God. He is there, upholding you, lifting you up. He is your strong tower. He is your refuge. Come on, we sing. Not for a minute was I forsaken. Let faith arise today, Jesus. Come, Holy Spirit. Pray in the Spirit today as our sign of thanksgiving to the Lord. He is in this place today. He has been blessing our houses, blessing the place where we worship Him. Even though hindi pa tayo magkakasama-sama ngayon, but the Lord is in this place. Hallelujah! The Lord is in our midst. He is our healer, our provider, our shepherd, Jesus. I will sing the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, His faithfulness remains. Come on, we sing. 'Cause I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, Your faithfulness remains. Come on, I believe. I believe that I will see I'm confident. Hallelujah. Something is happening in the Spirit today. Hallelujah. We walk by faith and not by sight. Jesus, God of my present, God of my future, You write my story. You hold it all together. God of my present, God of my future, You write my story. You hold it all together. God of my present, You write my story. You hold
sa lahat ng pinagdaanan natin, maganda o pangit, na you are declaring in His ears, Lord, your faithfulness remains. Hallelujah. Ano niyo po, sabi nga po na we walk by faith and not by sight. And right now, we are seeing such a wonderful work ni Jesus na tayo po nililid niya na, Lord God, oo nga, your faithfulness remains. Hallelujah. Can we lift up our hands to Him today? Father God, hindi namin alam kung gaano kami katagal na mag-i-stay sa aming online. Lord God, hindi namin alam kung ano mangyayari sa future. But this we know, God of my present, God of my future, you write my story. One thing I know, you hold it all together. Come on, sing. God of my present, God of my future, you write my story. You hold it all together. God of my present, God of my future, you write my story. He holds the God of my present, God of my future, you write my story. You hold it all together. Hallelujah. The Lord is saying po to us today, He holds all things together. Amen. Kung sakaling pangit yung nangyari, pwede mo bang sabihin kung may kasama ka ngayon, sabihin mo, hindi pa tapos ang storya ko. Hallelujah. Pwede mo sabihin din sa sarili mo, hindi pa to tapos. Because the Lord writes our story. Oh, hallelujah. Father God, what a wonderful, wonderful day na inalaw niyo po sa amin na on the day of our rest, on the day na we worship you, you came and ministered unto us. Lord God, pinakita mo sa amin na, Lord God, all things work together for good dahil mahal mo kami. Lord God, sinasabi niyo po sa amin na when you are in the center, Lord God, all things are held together by your power. Lord God, all the dislocated and broken pieces of the universe, pieces and things, all fit in vibrant harmony because of what you have done on the cross. Lord Jesus, we just look unto you, the author and finisher of our faith. Lord God, maraming salamat. Na Lord God, we know, Lord God, na greater things are coming our way. Greater things are yet to come because you are our Savior. You are our Lord. Lord, maraming salamat for today. We offer to you continuously our praises. And even po sa aming pag-upo, we continue to look on you, continue to listen to you, and we thank you because you're going to speak to us and you're going to plant the words po, Panginoon, of faith to our hearts that it will bear much, much fruit. We give you all the praise. We give you all the glory. In Jesus' mighty name, and all God's people say, Amen and Amen. God bless you po mga kapatid. Marami po salamat sa inyong pagsama sa amin sa pag-worship. Pwede po kayo magsiupo as we listen to the word of the Lord. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga muli sa inyo mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Again, we are online. Tayo ay nakikita-kita sa pamamagitan ng ating gawain katulad nito. Nakikita nyo ako, kayo, nakakabalita lamang po ako. But I'm still thankful. Katulad po ng ating binanggit noong nakaraan, ano ba ang attitude natin? Ano ba ang ating pag-uugali? Well, hindi tayo nagre-reklamo kay Lord. Basta ang ginagawa natin, nananalangin. At patuloy tayo nagde-declare according to the promises of God. Ito yung mga bagay na hindi natin may iwasan, but we can still pray at sinasamahan pa ho natin ito ng pananampalataya. I believe kayo din po may pananampalataya. And I believe kung ano ang inyong pananampalataya, doon po tayo tinutugon ng ating Diyos. At nagpapasalamat tayo dahil kasi God has taught us many things in this life. Imbis na tayo matakot, tayo po ay nagpapasalamat. Imbis na tayo manghina, tayo po ay lumalakas. Imbis na tayo po ay tumigil, no, we continue. Why? Because we believe that the Lord our God is blessing us, supporting us, empowering us. Today po, I would like to declare with boldness ang ilan sa gusto ng Panginoon Diyos.
At hindi po ako titigil sa kadi-declare ng mga bagay na yon. Why? Because I have found na ang mga promises ng God in the Scripture are all true. Totoo po. Nagaganap. Kaya nga po, ano man ang mangyari sa ating buhay, we continue to believe God's Word. We continue to trust God. Amen? And I am really blessed sharing with you what? The Word of God. Dahil kasi ang Word of God, samahan mo ng pananampalataya, huwag kang titigil, although sa umpisa ito ay parang hindi totoo, continue to do that. Katulad po ng aking naranasan, when I prayed for a sick person, katulad po nung naranasan na po din ng aking may bahay, namatay po yung tao na aming pinag-pray. But I never stopped believing the word of the Lord. Pangalawang pinag-pray na matay din, pangatlong pinag-pray na matay. Hindi ko alam kung ilang beses na nag-pray ako, believing the word of the Lord, na ipapatong natin ating kamay at sila ay gagaling. Indeed, sa umpisa, hindi ho talaga nangyari. Doon ko naintindihan na ang ating pananampalataya ay sinusubukan ng ating Diyos. At dahil kasi akala natin yung pananampalataya na meron tayo is enough, kailangan pala talaga marating mo yung pagiging bata hanggang sa dumating ka sa pagiging strong man, hanggang sa marating mo yung pagiging tatay. So today, I am so blessed to share with you again the word of the Lord. Dahil kasi naniniwala po ako, ang promises ng God are yes and amen. Now, so umagang ito, gusto ko malaman ninyo ang isa pang pamamaraan ng Diyos. Pinag-usapan na po natin God's way sa pamamagitan ng pananampalataya. At maraming beses na tinalakay ko na ang pananampalataya sa ating lahat. Pagkatapos God's way sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi ho gagawa ang Lord, hindi kikilos ang Lord, pag hindi according to His word. At last po, pinag-aralan natin that God's way is pamagitan ng Espiritu niya, na siyang binuhay niya, na meron tayo, binuhay niya, at patuloy niyang pinapalakas. Today, gusto ko malaman ninyo, ang isang pamamaraan ng Diyos ay sa pamagitan ng kanyang salita pa rin. Amen. Kung may kailangan ka, I have a need, may problema ka, ang gagawin ng Lord, He will send His word. Salamat sa kanyang mga word na pinadala. Salamat sa mga word na ating nabasa na pag-aralan. Salamat sa word niya because sa pamamagitan ng word na yon, you have been guided by the Lord, you have been warned by the Lord, and you have been blessed by the Lord. So kung meron man tayong babantayan, walang iba kundi yung salita niya. Now, in accordance sa kanyang salita, kunyari ito po yung ating mga napag-aralan, nalaman natin, gusto pala ng Panginoon Diyos na alam natin ang totoo. Katotohanan. Nabasa natin ito sa John 8:32 and please take note. Sabi diyan, and you shall know the truth, malalaman ko ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa akin. Bakit? Matanong natin, bakit? Well, dahil kasi, in this word na ating ginagalawan, napapalibutan po tayo ng maraming kasinungalingan. Lalo na si Satanas po ang God of this age. Let me give you an example. Gusto niya malaman mo na ikaw ay malaya na sa karamdaman, sickness. Amen? Mababasa mo ito sa 1 Peter 2:24. Yung huling bahagi na lang ang 2:24 ang i-quote ko, by whose stripe you and me, tayong mga nilalang, tayong mga anak niya, ay pinagaling niya. Amen. Gusto din niya malaman mo na ikaw ay malaya na sa lahat ng sumpa. Mababasa po ito sa Galatians 3:13. Ayon sa Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law sa pamamagitan na na siya ay napako sa krus. Dahil kasi pag napako ka sa krus, ikaw ay kasumpa-sumpa. And the Lord Jesus chose that kind of death for you and me para maging malaya tayo sa sumpa. Pangatlo, gusto mo niyang malaman natin that we are free from sin and death. Ito po yung pinag-aralan natin, ang binasa ko yung Romans 8:2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus, na kay Kristo ang law ng buhay, ay malaya na saan? Sa law of sin and death. Kauliulian, gusto niyang malaman mo, malaman ko, malaman natin lahat, na tayo ay malaya na sa katatakutan. Free from fear. Can be read in 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Hallelujah. Praise God. Praise
God Almighty. Praise God the Father na meron po tayo. And praise the Lord Jesus Christ na namatay para sa ating lahat. Gusto niyang malaman po natin lahat yan. And I am very bold right now in declaring na yan talaga ang gusto ng Panginoon Diyos. Gusto din niyang malaman po natin, mga kapatid, for your information, na dapat tayo ay walang anxiety. Gusto din niyang malaman natin na tayo ay dapat hindi nagwo-worry. All these things na bahagi ng buhay ng tao ay malaya tayo. It's a choice na lang ang gagawin mo. Will you choose to be sad or will you choose to be happy? As for God, I choose to serve Him. I choose to be happy. I choose to live long. I choose the way of God. Amen? Madalit sabi, yan ang gusto ng Diyos. At ulitin ko po yung binanggit ko kanina, ikaw ang pipili, kapatid. It's your choice. It's your choice to serve God. It's your choice to stop serving God. It's your choice. Pangalawa, gusto din po niya na malaman mo, marinig mo, mabasa mo, na ang kanyang salita na binabasa natin, hindi ho babalik na walang bunga. And I claim that. I believe that. Mababasa po natin to sa Isaiah 55 verse 11. The word we hear. Nakakapakinig tayo ng salita. Kunyari katulad po ngayon linggo, you're hearing this word. Monday, Tuesday, Wednesday, maybe meron pa tayong ibang mga gawain, may mga Bible study. Ang gusto ng Lord, sabi niya, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I sent it. Alinsunod sa talatang ito, yung salita na nanggaling sa bibig ng Lord, ika nga, revelation ang tawag natin doon, hindi po babalik na walang bunga. Amen? Hindi ito ay mananagana kung bakit niya ito pinadala. Pinadalang ka ng Lord ng salita tungkol sa healing, you will be healed. I am sure of that. If the Lord sent you word tungkol sa protection, you will experience the protection of the Lord. Pangalawa, gusto din niya malaman mo, gusto niya na maranasan mo ang paghahari dito sa mundo, reigning in life. Yan po yung nakalagay sa Romans 5:17. Amen? Kagustuhan ng Panginoon Diyos. Noon kay Adan, gusto ang nangyari, kamatayan na naghari. Pero right now, when you accepted the Lord Jesus, nakalagay dyan, you will reign in life. Pag sinabi nating reign in life, hindi po yung pag namatay ka na. Hindi po yung pupunay ka sa langit. No, no, no. Ang ibig sabihin ng reigning in life, nung araw na tinanggap mo si Kristo, pinapasok mo si Kristo, God wants you to reign in this life. Maraming gagamitin talaga ang kalaban, Satanas. Maraming pagsubok na ipaparanas ang Lord sa atin. Pero maliwanag ang banal na kasulatan, He wants you and me to reign in this life. Take note of that, mga kapatid. Kung ikaw may karamdaman, gusto ng Lord, ikaw ay gumaling. Kung ikaw may problema, gusto ng Lord, masolve ang problem mo. Kung ikaw ay may danger na hinaharap, God wants you na malayo sa danger na yan. Now, ang tanong natin ngayon is this. Ano ang gagawin ng ating Panginoon Diyos? How will God do it? Ano kanyang gagawin? Paano niya tayo pagagalingin? Paano niya tayo ililigtas sa kapahamakan? Paano niya tayo tuturuan? Meron po akong isang alam na tinuturo sa banal na kasulatan, and I believe this is why the Lord gave that passage. Amen? Daling ko po kayo dito para makita nyo, isa ito sa pamamaraan ng Diyos. Kaya nga, ang title natin, God's Way, God will send His Word. Mababasa po natin ito sa Psalms 107 verse 20. And this is God's way. He sent His Word and healed them and delivered them from their destruction. Amen. Listen please. Kung ikaw ay, I'm telling you this, kung ikaw may sickness, sakit, karamdaman, God will send His Word. Kaya bantayan mo yun. If you have a need, may pangangailangan ka, ngayon, ano gagawin ng God? Again, let me be very bold in telling you that God will send His Word. Again, para saan ang Word na isasend ng God? Well, one, sabi ng Bible, for healing and also for deliverance. Sa iyong kagalingan mula sa iyong karamdaman at deliverance mula sa mga pag-atake at mga gagawin ng kalaban para ikaw ay kanyang ibaksak. Wow! If you believe this word, God bless you. Amen. Kung ako kayo, start mong memorize ang verse na yan
At ulit-ulitin itong mensaheng ito para mapasok ito sa puso mo. Na magpapadala siya ng salita na kailangan mo. For today, for tomorrow, for next week. And sometimes, magpapadala siya talaga ng salita sa iyo ahead of time to prepare you. Kaya nga grabe ang word. One of the ways na ginagawa ng Lord ay walang iba kundi, at kaya nga ang tanong natin ngayon, kunyari, matanong mo ako at matanong mo ang ilang pastor, sabi, pwedeng itanong mo, how will God send it? Katulad sa ginagawa niya, hindi din po ito aksidente na ibinigay ng Panginoon Diyos. Ibinigay niya sa atin ang parable of the sower. Amen? At tugman-tugma po yung parable of the sower kung paano nagpapadala ng salita ang Lord. At dito sa parable of the sower, tinuturuan niya tayo what to do. Tinuturuan niya tayo pagka nag-send siya ng word kung saan ito natanim. So ngayon, ihanda mo sarili mo as you listen to this word dahil kasi gusto kong ibigay sa inyo, this is God's way. God's way is what? He will send His word. Amen? Bakit niya sinesend ng word? Para kung ikaw may sakit, gumaling ka. Para kung may danger ka, maprotektahan ka. Basahin po natin itong parable of the sower. At dito po natin makikita yung tinuturo ng Panginoon Diyos. Matthew chapter 13, verses 3 to 9. Amen? Then He spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow. And as he sowed, sabi diyan, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Verse 5, some fell on stony places, where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth of air. Tuloy po natin sa verse 6. But when the sun was up, they were scorched, and because they have no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. But others fell on good ground, yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears, let him hear. Praise God for this word. Sa passage na to ay may sinasabi tungkol sa God natin. Una sa lahat, I would like you to know that God is the sower. Siya nagtatanim. Amen? And God has been faithful in sowing na tinatawag nating seeds. Ano tinatanim ng God? Word. Nung araw hindi siya tumigil, even up to today, hindi ko tumitigil ang Lord. And I'm prophesying na ikaw ay may in love sa Word. At dahil na in love ka sa Word, even sa iyong reading, God is already sowing seed to you. And He will continue to do that. Amen. Ulitin ko. Sino nagtatanim? Ang God. Amen. Ulitin ko yung sinabi ko. He is not stopping in sowing seed. Now, speaking of seed, ano ba tinatanim talaga ng God? The seed na tumutukoy dyan is none other than the Word of God. He will do that. Amen. God knows and He's looking for men and women na talagang hungry for His Word, looking for men and women na talagang magpapatuloy ng pakikinig, pagbabasa, pag-aaral ng Kanyang salita. Sa makatuwid, pwede kong sabihin ngayon, number 1, God continues to spread and sow His Word. Ang Diyos ay patuloy na nagtatanim. Ang Diyos ay patuloy na nagpapakalat ng Kanyang salita. Matthew 13 verse 3. Then He spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow. Amen. Ang Diyos ay nagpapatuloy na nagtatanim. Tanong, bakit siya nagtatanim ng salita? Again, yung binasa natin kanina. Psalms 107 verse 20. Kung may sakit ka, para ka gumaling. Kung may danger ka, para ka mailigtas. And please take note of that. May sakit ka ba ngayon? He will send His Word. Do you have a need today? God will send His Word. Meron ka bang trouble? God will send His Word. May tanong ka ba kay Lord? God will send His Word. Very clear ang Bible. Kaya siya nagsasend ng Word because He wants to heal us from our sicknesses. Kaya kung may sakit ka, watch out for the Word. Pangalawa, He wants to deliver you from any distraction na pwedeng gawa ito ni Satanas, pwedeng ito'y pinahintulutan ng God, but then He will send His Word. Ito pa, bonus. Psalms 94, pag nabasa nyo ito. Sabi diyan, Blessed is the man whom you instruct, O Lord, and teach out your law, that you may give him rest from the days of adversity.
Alam na ni God na meron days of adversity. Alam na ng God kung ikaw atakihin ng kalaban. Alam na ng God kung meron gagawin ng kalaban sa iyo. Until, sabi dito, God will do that. He will instruct you. Maybe ngayon sa quiet time mo, maybe ngayon sa pakikinig mo sa isang mensahe, nadidinig mo, pinadala yan ng God. Hindi, walang aksidente before God. God will definitely send His word. God will definitely instruct you. Amen. Tuturo niya sa iyo dapat mong matutunan para pagdating ng adversity, yung kanilang hinukay na pit para doon ka bumaksak, sila mismo ang babaksak doon. And I thank God. Sabi nga niya, verse 13, that you may give Him rest from the days of adversity until the pit is dug for the wicked. Meaning, alam ng God kung mayroong nag-aabang sa akin. But then, dahil kasi nagbabantay ako sa word na pinapadala niya, nagbabantay ako sa message na madidinig ko na pinadala niya, kapatid, ngayon pa lamang, gusto ko sabihin sa iyo, poprotekta ka ng Diyos. Kaya nga binanggit ko kanina, kung may sakit ka, hindi pwedeng hindi ka papagalingin ng Panginoon Diyos. Yan yung una. Pangalawa, pinapakita din sa atin ang parable na to, ang different responses, ba't ibang pagtugon ng mga nakakarinig ng salita ng Panginoon Diyos. Madalit sabi, lumalabas. Kung merong 4 na pinagtaniman ng salita, ratio po natin, 1 out of 4 talaga ang tumatanggap. Kaya nga, I pray to God na ikaw yung isa sa 4 na binabanggit natin dito. Amen. Ikaw yung tatanggap ng 30-fold, ikaw yung tatanggap ng 60-fold, ikaw yung tatanggap ng 100-fold. Hallelujah. Ngayon, isa-isayin na natin to. Dahil kasi sabi ko nga po sa inyo, ang parable of the sower is a good passage para ipakita sa atin na ang Diyos natin, number 1, binanggit ko kanina, nagtatanim, hindi tumitigil magtanim, and He will do that. Pangalawa, babanggitin ko sa inyo ngayon ang iba't ibang uri ng nataniman. I hope, I pray, hindi ikaw yung una, pangalawa, pangatlong nataniman. I pray na ikaw yung pang-4 na nataniman na may tinatawag nating good ground. Now, let's talk of the different kinds ng tao na nakikinig ng salita. Ang una, sabi diyan, some seed fell by the wayside. Ang ilan, binhi, bumaksak sa daanan. Mababasa ito sa Matthew 13:4. And as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Ang salita, natanim sa daanan o tabi ng daanan. Then, ano nangyari? Dumating ang ibon. Ibon represents the devil. Mamaya, babasahin ko din yan. Ang meaning, dumating si Satanas, kinain yung natanim sa daanan. Wow! Kaya nga, ito yung dapat natin maintindihan. Kailan ba natatanim ang seed sa daanan? Babanggitin po natin ito mamaya. Pangalawa, some fell on stony places, mabato. Ilan natanim sa batuhan? Mababasa ito sa Matthew 13 verse 5. Some fell on stony places where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth of earth. Salita natanim saan? Nahulog sa batuhan, kulang ng lupa, amen, nainitan ng araw, sumikat ang araw, dahil kasi kulang ang lupa, walang ugat, ano nangyari? Natuyot, namatay. I pray to God also, hindi tayo yan. Pangatlo, mababasa natin, some fell among thorns. Ang ilang binhi nahulog sa damuhan, sa madamong lugar. Mababasa ito sa Matthew 13 verse 7. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. Natanim saan? Sa madamo. Resulta, nainis yung punla, nainis yung buto, nainis yung seed. Amen. Nasuya, nabwisit. Amen. It's also my prayer. Hindi tayo matulad dyan. Hindi tayo sa 1, hindi tayo sa 2, hindi tayo sa 3. It's my prayer today na tayo yung seed that fell on good ground. Mababasa sa Matthew 13:8. But others fell on good ground, yielded crop, yan ang namunga. Some 100-fold, praise God. Some 60, some 30. Hallelujah. I firmly believe na pagka yung salita ng Diyos ay natanim sa mabuting pula sa iyo, naging mabuting punla ka. At pag-aaralan natin paano ka magiging mabuting punla. Definitely magbeber ka ng fruit ng 30-fold, 60-fold, 100-fold. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi mamumunga yung salita ng Diyos na itinanim sa iyo.
if you're a good ground. Sa verses 18 to 22, take 3, ang parable ay pinaliwanag. Basahin po natin to. Let's go to Matthew 13, 18 to 23. Therefore, hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom, that's the word of God, and does not understand it, yung problema, hindi naintindihan, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. So, kailangan pala maintindihan mo. Ano sabi diyan? This is he who receives seed by the wayside. Wayside, daanan. Anong kalutasan? Makinig ka, at habang nakikinig ka, unawain mo. Basahin natin verse 20. But he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Walang masama doon. Siyempre, dapat meron kang joy. Yet he has no root in himself. Ito ang kailangan, pag-ugatin mo. But endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word. Now, always remember, pag tumanggap ka ng word, meron tribulation, angkop, tugma, doon sa word na tinanggap mo. Kung kailan mo, kunyari, dinedeclare ang healing, saka kami madidinig. Take note, may kiniklaim ka ba about healing? Yes. Meron ka madidinig naman, kunyari sa doktor, o may mararanasan ka nangyari sa katawan mo, na tila baga bad news. Kung kailan ikaw nag-declare ng healing, saka sasabihin sa'yo, lumalala ang iyong karamdaman. And take note of that. Tuloy po natin ang pagbabasa. Matthew 13, 22 to 23. Now, he who receives seed among the thorns, yan po yung pangatlo, is he who hears the word, na dinig, pero yung cares of this word and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. Natangay ka na mga alalahanin, natangay ka na mga mabubuting bagay sa mundo na ino-offer, na napalihis ka doon sa tinatanggap mo, na kiniklaim mo na word of God. Verse 23, but he who receives seed on good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, some 30. May God bless the reading of His holy word. Amen. Ito ang dapat natin gawin ngayon. Tignan natin ang sequence. We started sa daanan, tapos sa mabatong lugar, tapos doon sa dawagan, thorns, pagkatapos good ground. Ano dapat natin gawin? Well, definitely, I'm challenging you na maranasan mo na matanim yung seed. Ngayon, nagtatanim ako ng seed. Some pastors are planting seed. Pero definitely, very clear ang Bible, ang God ang nagsuso. Ginagamit lang niya kami. Ginagamit niya ako ngayon, this time, para madinig mo yung word of God. But the truth is none other than God is the one planting the seed. Ano dapat mangyari? Umpisa tayo sa, ano sabi ng Bible? Hear the word. Matthew 13, verse 18. Hindi ko na babasahin to. Meaning, this is your responsibility na makinig sa salita. Right now, kung mayroong istorbo sa pakikinig mo, alisin mo. Amen. Ngayon pala sasabihin ko sa iyo, kung may istorbo, at kumbaga sa ano, parang yung cellphone mo, mamaya magre-ring na magre-ring, titignan mo. Kapatid, I'm telling you, get rid of your cellphone for a while. Hindi naman ho tayo matagal. 30 to 45 minutes, even to 1 hour, ang pakikinig po nyo ng salita, listen to the word. Pwede po ba i-off nyo muna ang inyong cellphone? Pwede po ba i-silent ninyo? At pwede po ba wag mo muna sasagutin unless walang emergency? Maliban na kunyari, importante, may emergency kang inaantay, then I can accept that. Pero right now, get rid of that for a while. Pati po yung mga bata na maingay, na magulo, na talagang kinukuha attention ninyo, kung pwede lamang pagkagaritong oras na ating aral na pagmemensahe, pag-aaral ng salita ng Diyos, pwede pang pagsabihan nyo sila. Walang istorbo. Katulad po ng ginagawa ko pag nakikinig po ako ng programa tuwing umaga, nakikinig po ako ng message, I normally tell my wife, please, kung pwede lamang, wag muna ako istorbohin. Not unless it is emergency. That's one, hear the word. At kailangan attentive ka sa word. Pangalawa, understand the word. Matthew 13:19. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, yun ang problema. Di mo naunawaan. Dahil kasi nga, maraming balakid, maraming istorbo, at dahil kasi marami kang ginagawa at wala ang full attention mo sa salita. Kapatid, please, 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 pay attention.
as you hear, as you listen to the Word of God, try mong unawain. Huwag mong piliting unawain. Gagawa ang paraan ng Lord through the help of the Holy Spirit na yung natatanim, nadidinig mong word, maiintindihan mo. Bakit mo kailangan intindihin? Para sa ganun si Satanas, hindi niya kanya kayang nakawin yung word na natanim sa iyo. Every time that the Lord will plant a seed to you, ano ang gusto ng God? God wants that seed to grow and bear fruit. Satan naman baliktad. He wanted you not to hear the word of God. Gagawa siya ng lahat ng istorbo. Gagawa siya ng ibang paraan para sa ganon yung attention mo mawala sa word of God. So ngayon, ito, katungkulan mo, unawain ang salita ng Diyos. At ito'y katungkulan mo na wag pa istorbo. It's your choice para hindi ka maistorbo. Amen. Pangatlo, ito yung you receive it with joy, Matthew 13 verse 20. But he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Amen. I believe, hindi pwedeng hindi ka liligaya pag nabalitaan mo kung gusto ng Diyos gumaling ka. Liligaya ka. That's the reason why, pagka nadidinig natin ang salita, lumiligaya tayo. Kung ikaw may problema, nakadinig ka ng salita, that God will help you, liligaya ka. Amen. So accept that joy. Receive that joy. Amen. Pero hindi pa ho enough yan. Amen. I hope, I pray, na habang nakikinig kayo ngayon, nagdudulot ito sa inyo ng kaligayahan. Amen. Nagbibigay ito sa inyo ng pag-asa. Malungkot ka ngayon, maybe may nangyari kagabi, but when you hear the word, lalo na tugman-tugma sa pangangailangan mo, I'm sure this will bring joy into your heart. Punta po tayo sa pang-apat. Be rooted. Ito yung kailangan. Matthew 13:21. Yet he has no root in himself. Walang ugat. But endures only for a while. Ano mangyari sa halaman na walang ugat? For sure, mamamatay. Amen. Paano ba tayo dapat mag-ugat? And let me share with you a very simple way. Paano, kunyari, may sakit ka ngayon. Okay? You hear the word. By his stripe you're healed. God bless you. Pero ngayon, hindi ka dapat tumigil dyan lang. Kailangan ito ay didiligan mo. Paano ba ang ginagawa natin pag nagtanim tayo ng halaman? Dinidiligan natin araw-araw. So, kunwari may sakit ka. At ang sakit mo ngayon ay nasagot ng Lord sa pamamagitan ng nabasa mo yung tinatawag nating salita niya that by his stripe you are healed. Ano gagawin mo? Pagkatapos mong madinig na ikaw ay pinagaling na ni God at pagagalingin ni God. Well, diligan mo yung iyong tinanggap na word na ikaw ay gagaling. Kunyari, example, nadinig mo, by his stripe you're healed. Diligan mo ito, kunyari healing, natanggap mong message healing, natanggap mong message prosperity, natanggap mong message strength. Whatever message natanggap mo, diligan mo. For example, healing ang natanggap mo ngayon. Diligan mo ito ng 1 Peter 2:24, by whose stripe you're healed. Kinabukasan, diligan mo ito ng Psalms 107 verse 20. Amen, he sent his word and healed them, delivered them from their destruction. The next day, kunyari Wednesday, diligan mo ito ng Jeremiah 30 verse 17. Ano nakalagay doon? I will restore health to you. The next day, Thursday, diligan mo ito ng Jeremiah 33 verse 6. Ano sabi diyan? I will bring health and healing. Madalit sabi, araw-araw, diligan mo ito ang salitang tungkol sa healing, kagalingan, kung paano ka pinagaling, kung paano ka iingatan, kung paano ka poprotektahan ng ating dakilang Diyos. God bless you, kapatid. Kung narating mo ito, continue to do it. Araw-araw yan. Until dumating ka sa time na you really believe deep within your heart na pinagaling ka na ni God. Na wala kang ginagawa kundi i-declare, Lord, thank you for healing me. Thank you that 2,000 years ago, magaling na ako. Thank you, Lord. Hindi pwedeng manatili itong sakit na ito sa akin. I rebuke it. I command it to leave my body in Jesus' name. And thank you, Lord. Right now, papatong ko aking kamay sa aking ulo for releasing your anointing over my body. Amen. Yan yon. Be rooted. Kumuha ka ng word, tugman-tugma sa pangangailangan mo. Let me go to the fifth one. Be ready for tribulation or persecution, Matthew 13:21, in accordance to the word then. Tingnan nyo, yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises, because of the word. Yung nga po yung binabanggit ko kanina. Tinanggap mo healing. Naniwala ka sa healing. Amen. May ginamit kang word about healing. Take note, ang tribulation, persecution, because of the word.
patugma din sa word na kine-claim mo. Kaya nga nagbigay ako ng example kanina. Amen. Dineclare mo kay Lord, may sakit ka. At yung sakit mo ay sabihin natin na dineclare mo, Lord, thank you, I'm healed. Sinabi mo to, by your stripe, I'm healed. Natutunan ko 2,000 years ago, sinama mo ako doon. Pagkatapos nagpunta ka sa doktor, pagpunta mo sa doktor, ang sasabihin siya ng doktor, lumalala po yung inyong karamdaman. Do not believe that. Believe the word of God. Kung kailan ka sabihin natin na nagke-claim ng healing, saka kabibigyan tataningan ng doktor. Kapati, Mr. So and so, I'm sorry. Meron ka na lamang 2 taong para mabuhay. Dahil kasi lumalala yung iyong karamdaman. Kapatid, kapitan mo yung salita ng Diyos. Samahan mo pa ito ng, Lord, sabi mo, long life, I will satisfy you. Hindi pa ako satisfied, Lord, sa life na to. And because, Lord, sinabi mo long life, I claim long life. Amen? Bagamat may sinabi yung doktor, pwede mo ito i-rebuke. Huwag mo i-rebuke ito sa harapan niya. Nakakaya, ba't ka pa nagpatingin sa doktor? Rebuke mo yun na, dinig mo sinabi ng doktor, paniwalaan mo yung sinasabi ng God. Kaya ka nagpatingin sa doktor dahil kasi, una sa lahat, naniniwala tayo, ginagamit din ng Lord ang doktor. But many times, ginagamit ng demonyo ang doktor para tayo takutin at para mawala yung ating pananampalataya. So, labanan mo. You fight a good fight of faith. Amen? Labanan mo to ng iyong pananampalataya. Allow your faith to be strong. Patibayin mo ang pananampalataya mo. Panganim, sabi dito, do not be deceived by the cares of the world and the deceitfulness of riches. Mababasa mo sa Matthew 13, verse 22. Now he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. Kaululian, kapatid, huwag kang patatangay sa mundo. Take note of that. Hearing and understanding the word produces 30, 60, 100 fold. Now, ito pong parable na to ay nangyari noon. I believe nangyayari po din ngayon. Tanong, kanino ito tumutukoy? Well, first and foremost, tumutukoy po ito sa mga Israelita noon. Sa mga Jews. Tumutukoy din po ito sa mga chosen people. Pero today, tumutukoy po ito sa atin na mga mananampalataya. Amen? Maraming taon na ho ang lumipas. Nag-prophesy po si Isaiah. At ito sabi ni Isaiah. Isaiah 6, 9-10. And he said, go and tell these people, keep on hearing, but do not understand. Yan yung problema kanina. Keep on seeing, but do not perceive. Amen? Make the heart of these people dull, and their ears heavy. Shut their eyes, lest they see with their eyes. Yan ang sabi ng God. Pag nakakita na ang mata mo, ano makikita mo? Yung mga ginagawa ng God at gagawin ni God, yan ang nakikita mo. Hindi yung nangyayari sa mundong ito. Tapos, and hear with their ears, and understand with their heart, and return, and be healed. In the New Testament, may tumutugma po ito. Mababasa niyo po ito sa Matthew 13, 14-15. Yan po yung sinasabi sa Bagong Tipan. And in them, the prophecy of Isaiah, yun po yung binasa natin kanina, is fulfilled, which says, hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. For the heart of these people have grown dull, their ears are hard of hearing, their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Ano ito? Nagpa-prophesy po tungkol sa destruction ng bayang Israel. Bakit sila na-destroy? And I'm right now telling you, para hindi ka ma-destroy. Totoo, whether we like it or not, hindi ibig sabihin pagka-Kristiyano na tayo, hindi tayo makakasakit, hindi tayo makakaroon ng problema. But I am telling you right now to avoid being destroyed, to avoid being a victim. Brethren, ito ang nangyari sa Israel. They hear, but they do not understand. Today, hindi na ito dapat mangyari sa mananampalataya. Even nga yung mystery na nakatago nung araw was already revealed to us. The Bible is very clear in telling us, mystery is no longer a mystery. Ito yung nangyari sa bayang Israel. Nakadidinig nila pero hindi nila nauunawaan. At bakit sila hindi makaunawa? Maybe, hindi sila talaga nakikinig. Maybe, hindi sila nakapokus. Maybe, may ginagawa sila. At maybe, meron silang ibang rason.
I'm telling you right now, may remedy po dyan. Makinig ka attentively. Amen? Basta may nagsasalita na pastor, may nagtuturo sa Bible study, nandoon ka, remove all disturbances para hindi mo maintindihan ang pinag-aaralan. Katulad nga po ngayon, binabanggit ko sa inyo, isang paraan is turn off your cellphone. Pagka ang cellphone mo ring ng ring, at habang nag-aaral tayo ng salita, pag nag-ring, kukunin mo, I'm telling you right now, hindi mo maintindihan ang pinag-aaralan natin. May mapipick up kang konti, pero hindi mo mapipick up 100%. Meron kang anak, nag-iingay, hihingi ng dede, may hihingin sa iyo. Please, lahat-lahat ang kakailanganan nila, i-prepare mo na, ihanda mo na. At kung meron kang kasama dyan na hindi naman interesado sa word, then ipagkatiwala mo muna yung anak mo. Make sure na habang nakikinig ka, nakakaintindi ka. Diba? Sabi ko sa inyo, anong problema? Hearing but not understanding. Ito pa yung pangalawa. Seeing but not perceiving. Gusto ng God habang ako yung nagsasalita o sino man nagsasalita, napipicture mo na kung ano yung sinasabi ng pastor o sinasabi ng Bible study leader. Yun yung ikaw ay nakakakita at nakakaintindi. Hallelujah. In short, ano pinapakita na problema ng Israel noon? Na panalangin ko, sana wag mo maging problema ngayon. Ang mga Israel ay bulag, bingi, at hirap makaintindi. Nangyari ba ito noon? Yes po. Kaya nga ako nag-prophesy si Isaiah. Amen. Pero hindi dapat mangyari sa atin ngayon. Never. Amen. Pakisabi mo, hindi ito mangyayari sa akin. You prophesy to yourself. Amen. Utusan mo ang tenga mo na habang nakikinig, makinig talaga at makaunawa. Utusan mo mata mo na makakita at maintindihan. Amen. So today, ano dapat natin gawin? Brethren, I'm prophesying to you right now. You have a seeing eye, you have a hearing ears, and you have a heart that understands. Taas mo kamay mo, sabi mo, Lord, I receive those things. It's mine. I have a seeing eye, I have a hearing ears, and I have a heart. Kaya po mababasa natin sa Matthew 13:11. Nakalagay, He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom, but to them it has not been given. Sa atin, binigay. Sa kanila, hindi. Amen? Take note. Kaya nga, nagpapasalamat tayo na born again tayo. One result ng pagiging born again, meron kang seeing eye. One result pa ng being born again, meron kang hearing ears. Pag wala kang Kristo, wala kang Holy Spirit, pwedeng ito'y problema mo. Pero ngayon, ito'y problema pa rin ng ilan. Bakit? Dahil kasi may responsibilidad tayong gawin. Yung ears mo, makinig ka. Yung binabanggit ko kanina pa. Yung eyes mo, pay attention. Set your eyes on the Lord Jesus. And I believe, hindi pwedeng hindi mo ito maiintindihan. Kaya nga, ito yung ginawa ng Lord. Mababasa po natin ito. Kita nyo ito ngayon. 1 Corinthians 2:9-10. Ito po yung binanggit ni God. But as it is written, this is for you. Eye has not seen. Hindi nakikita na mata. Hindi nadidinig ng tenga, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Stop muna tayo for a while. May inihanda ang Diyos. Nakikita ng mata, nadidinig ang tenga. Amen. Pagmahal mo si God, and you are serious of really seeing the things which God sees, at madinig mo yung mga bagay na gusto ng Lord, madinig mo. Ngayon pa lang, binibless na kita. Bless ka na. Dahil kasi meron ka niyan. Tignan mo yung verse 10. But God has revealed them to us through His Spirit. Wow! So ngayon, ang kailangan bigyan mo ng pasen is none other than the Holy Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Hallelujah. Thank you, God. Naniniwala ako, ito ay ibinigay ng Lord. Ngayon tayo ay nasa New Covenant. Tayo ngayon ay under sa tinatawag natin na gawa ni Kristo, natapos ni Kristo. Brethren, kailangan malaman mo kung ano ang tinanggap mo. Sa ngayon, sa pinagawa natin pag-aral, ano ba tinanggap natin kung ikaw ay born again? Meron kang seeing eye. So, pwede mo ilayan sa mata mo, you have a seeing eye. Layan sa tenga mo, you have a hearing ears. And you have a heart that can understand. Siyempre, sasamahan mo to ng ilang bagay. Kaya nga binanggit ko sa inyo, may ilang mga simpleng bagay na pwede mong gawin. Get rid of your cellphone, patayin mo muna, silent mo muna.
At be determined not to answer that phone. Be determined na huwag mong pansinin ang iyong phone. Be determined na makinig ka sa word. And brethren, kapatid, I'm prophesying to you kung may sakit ka. I do believe, hindi pwedeng hindi ka gagaling. That is God's promise. Kung may problema ka, hindi pwedeng hindi. Bibigyan ng kalutasan ng Panginoon Diyos. I do believe na lahat ng blessing na dapat mong tanggapin, ipaparating ng Diyos sa iyo. Salamat ang maraming sa pakikinig. Salamat ang maraming because today, I believe in my heart. Your eyes can see. Your ears can hear. And your heart can understand. Pwede po ba tayong pumikit lahat? Let's all come to the Lord in prayer. Nais ko din po kayong ipanalangin. Hallelujah. Ang maraming Diyos, nagpapasalamat po kami muli ngayon na itinuro mo sa amin na ang iyo palang pamamaraan, magsusugo ka, magpapadala ka ng word mo. Whatever we need, Lord, kunyari kami may karamdaman, you will send your word of healing. Kung meron kami, Father God, kailangan na blessing, you will send the word of blessing to us. And I commit everyone, Father God, na anak mo na nakikinig ngayon. Thank you, binigyan mo kami ng kalutasan, na dapat pala, Father God, huwag kaming papa-istorbo. Wala dapat istorbo, even our cellphone, dapat namin isang tabi. Even, Father God, yung aming mga anak. Even, Father God, anumang uri ng istorbo, we need to get rid of them. Marami kang paraan para ito'y waksin namin. And thank you, Lord, kasi tinuturuan mo kami. Para sa ganun, Father God, yung word na gusto mo madinig namin, hindi masayang. At naniniwala kami, Lord, walang aksidente sa aming buhay. Today, your way, ay tinuturo mo sa amin, you are going to send your word. I bless your people, Father God, this morning. I bless them, Father God, with seeing eye. I bless them with hearing ears. And I bless them, Father God, na hindi masasayang itong oras na to ng pag-aaral namin, pakikinig namin ng iyong salita. I bless your people, Father God, right now. And Father God, salamat ng marami for everything that you have done. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede po ba, mga kapatid, kung may kasama ka dyan sa iyong bahay, pakibless mo din sila. Pakisabi mo sa asawa mo, God bless you, sweetheart. Pakisabi sa iyong mga anak, God bless you. May the Lord be with you. May the Lord continue to empower you. Bless each and every one. Kahit hindi nakinig, bless mo. And I really believe, deep within my heart, within this week, God will continue to bless each and every one of us. Magandang umaga po sa inyo lahat. In Jesus' name, Amen. Lahat ng ating pinagdadaanan, the battle belongs to the Lord. Hallelujah! Woo! When all I see is the battle, you see my victory. All I see is the mountain. You see the mountain. Hallelujah. And as I walk through the shadow, your love surrounds me.
belongs to our God and our part. So when I fight on my knees with my hands lifted up. Oh, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. The battle belongs to you. Amen. Meron pong revelation yung kantang yan. Sabi, I'll sing through the night. Huwag mong intayin yung umaga bago ka kumanta. Na even ngayon, sa kalagitnaan ng kadiliman, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet.